Kumusta mga brad? Kamakailan nga po usap-usapan na naman sa social media yung motor na Suzuki Burgman. Kasi nga po doon sa bansang Thailand, naglabas na naman sila ng panibago. Pero imbis nga po na matuwa, medyo iba yung reaksyon nila. Negative. Ang dami pa rin nilang angal. Sa madaling salita, pangit pa rin daw. Pero syempre marami nga din pong nag-react dyan. Galing doon sa mga taong nagmamayari mismo ng Suzuki Burgman. Sabi nga po nila, nagkamali lang daw ng akala yung iba. Kasi para sa kanila, napakaganda ng motor na ito. Dagdag pa nga nila, mainis na ang mainis. Walang motor na pangit. Maliban sa Avensis. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So yun na nga. Kung yung ibang tao nga po sinasabi na yung Burgman daw parang motor na may inidoro, yung Avensis naman mas malala. Sapagkat sabi nga po nila para daw itong nakangising sigbin. Tama ba? Sigbin ba tawag dyan? Basta. Yan nga daw po yung kamukha niya. Sabi nila. Grabe naman sila makapanlait. Ang layo-layo ngayon. So may mga Burgman owner nga po na nagsasabi na kung pangit yung Burgman nila, ano pa kaya to? Pero sabi naman ng ibang naka-Avensis, mas lalo na yung Dio. O diba? Damay-damay na sila. Pero kasi kanya-kanyang trip lang naman yan. Kung ano yung trip mo, yun ang piliin mo. Kaya kapag nilait ka nila, laitin mo rin yung iba. Hindi na uso sad boy ngayon. Gumanti ka. Pero alam ko maraming Suzuki Avensis owner ang magre-react dito sa video na ito. Panigurado hindi sila mag-a-agree sa mga sinabi ninyo. Kaya nga nila binili ang motor na ito kasi dito sila gopong-gapo. Tapos tatawagin nyo lang nakangising sigbin. Ang pangit ang ugali nyo. Napakapangit ng ugali mo! Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Avensis 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by SEP or Suzuki Eco Performance. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa rin sa gasolina. Fuel injected at syempre ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating nga po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.5 horsepower, 6,750 RPM, 10 Nm of torque at 5,500 RPM. At ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito po ay kahit tumakbo sa bilis ng 114 km/h. Pero sa ibang bansa, 100 lang talaga yung top speed niya. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 54 kilometers per liter. So tama nga din talaga yung sabi sa kasabihan, don't judge the book by its cover. Kasi para nga po sa fuel consumption na ganun, panalo ka na dun. Sobrang tipid na nun. Ang sukat na kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 90/100/10 sa likuran. So katulad nga po doon sa noon ng Burgman, parehas po sila ng gulong. 10 inches din po yung gulong niya sa likuran. Maliit din po. Kaya lapitin din talaga siya ng panlalait. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or yung combi brake system. Ang kanyang seat height ay may taas sa 780mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 106 kg. So mas magaan po siya kumpara doon kay Burgman na tumitimbang nga po ng 112 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka-LED na po pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At speaking of ilaw nga po dito sa motor na ito, yung signal lights na talaga niya yung medyo nagpaiba sa kanya kasi yung pinakailaw niya wala namang problema, maangas naman siya. Kaso lang nung pinagsama na silang dalawa, doon na napunan ng iba na parang nga siyang nakangising sigbin. Sabi nila yun hindi ako may sabi nun. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka full digital. Kaso lang dito nga po sa motor na ito hindi pa po ito naka-keyless, di susi pa din po siya. Kaya advantage yun para sa mga magnanakaw. Yeah, boy. Pero syempre hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub.
Pagdating naman po sa kanyang safety feature, meron po itong side stand kill switch. Kaya kung sakali nga po ikaw ay merong pagka isa't kalahating tanga, hindi ka na madidisgrasya dahil lang sa nakababa yung side stand mo. O diba, ligtas ka na. At ang isa nga po sa parating hinahanap ng mga taong walang pambili, meron pa din po siyang kickstart. Yes po, meron pa din po siyang kickstart. Yung ibang mga scooter kasi, wala na talagang kickstart. Sabi pa ng iba, Bibili na sana ako. Kaso lang wala palang kickstart. At katulad nga po doon sa TVS N-Torque 125, itong Suzuki Avinis 125 nga po, yung kanyang gas tank cap, nakapwesto din po sa may bandang likuran. Kaya kung sakaling magpagas ka, tatayo ka pa din siguro. Kasi susian mo pa siya eh. Mas okay siguro kung nilagay na nila sa harapan. Ikaw Brad, anong trip mo? Yung sa harapan o yung sa likuran? Oh, manyakis. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At pagdating naman po sa kanyang presyo, kung ikukumpara nga po doon sa Suzuki Bergman, mas mababa po ang presyo nito, na nagkakahalaga nga po ng 80,400 pesos. So para nga po doon sa mga nagsasabing pangit ang motor na ito kasi mukha siyang nakangising sigbin, para naman sa akin okay naman siya, pogi naman siya. Pero siguro mas pupogi pa siya kung yung manibela niya tinulad na lang nila doon sa Bergman. Kasi kung yung manibela niya katulad sa Bergman, ganito yung magiging itsura niya. O diba? Ano sa tingin niyo mga brad? Mas okay yung ganito or mas okay to? Pero syempre katulad nga na sinabi ko kanina, kanya-kanyang trip yan. Pag nilait ka nila, laitin mo rin yung iba. Ganti-ganti lang yan. So ang ganito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.